Isang magandang araw po mga kababayan at muli po sa oras na ito ako po ay bumabati ng magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali kung ano pong oras na inyo mapanood itong aking munting programa. At ako po ay nagpapasalamat po sa aking mga subscribers. Salamat po sa inyo po ang pagtsatsaga, pakikinig po dito sa aking munting channel. Ito po ang inyong lingkod, Mr. Gamble po. At ako po'y bumabati at nangungumusta sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan, ipaparinig ko po sa inyo dito po kay Sa Iyong Araw. Ano po? Pakinggan po natin kung sino nga ba ang mas maganda ang pamumuno sa panahon ng nakaraang administrasyon o sa panahon ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan po natin mga kababayan. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira ng tao. Talagang weak. He's a weak leader. Sabi nila, weak leader daw ang Pangulo. Pero nakakagulat na tapos at real talk ang lumabas. Ating himayin sapagkat napagtanto ko, mahinahon lang pala talaga magsalita si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito na ang kanyang ginawa. Nagpapakitang siya ang pinakamalakas na leader sa kasaysayan ng bansa. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood. Baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila. And that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Ang tunay na matapang, tahimik, pero matatalino at nakakalata. Ika nga sa Biblia, Deuteronomy 28 verse 13, at ikaw ay lalagay ng Panginoon sa itaas at hindi sa ibaba. Ikaw ay magiging ulo at hindi buntot. At ika nga ni Sancho ng The Art of War, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Tahimik, kalma, maamo, hindi nagyayabang, hindi nananakot, hindi sumisigaw, kaya mahina. Pero teka, minsan kasi ang kalmado sa labas ay pinakamatinding lakas sa loob. Ito ang pangunahing tanong, mahina nga ba? Sa Facebook comment ni Limel Waskin Monares, sabi niya, weak leader si PBBM, walang kamay na bakal. Pero ito ang tanong, kung wala siyang kamay na bakal, bakit mas marami siyang nagawang hindi nagawa ng tinawag na malakas sa laban kontra droga? Sino nga ba ang tunay na matapang? Sa kamakailang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang pinatay, marami ang natakot daw. Pero ating tingnan ang fact check. Pumatay ng libo-libo. Fact check number 2, mga maliliit na pusher ang target. At fact check number 3, pero 14.3 bilyong piso lang ang nasabat na droga sa unang 3 taon ng kanyang programa ng War Against Drugs. Pero ito ang nakakagulat na ginawa na ng Pangulong Bongbong Marcos. Walang pinatay. Pangalawang fact check, mga drug lord ang target. At pangatlong fact check, 43.8 bilyong piso. Oo mga kaibigan, 43.8 bilyong piso na ang nasabat sa parehong panahon. Pero may twist, ang mga maliliit hindi pinapabayaan, hinuhuli, nire-rehab, binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Therefore, sino ngayon ang may tunay na plano at prinsipyo? At ito pa mga kaibigan, patungkol naman sa ating teritoryo. Kung si FPRRD ay takot sa China, si Duterte nasabing takot sa China dahil nakipagkaibigan daw sa China, pero tiklop, galit sa ICC pero wala ring hinaharap. Ngunit si Pangulong Bongbong Marcos nakipagkaibigan din pero hindi pumayag na apak-apakan ng karapatang Pilipino. Therefore, hindi basta mahina ang hindi sumisigaw, minsan mas matapang ang marunong umiti habang lumalaban. At ito pa ang nakakagulat mga kaibigan na ginawa ng ating Pangulo. Tahimik pero nakakagulat lang. Unang check, nahuli si Kibuloy, ang matagal nang namumuno sa isang organisasyon na punong-puno ng katiwalian. At gayon din, naungkat si Alice Go. Pangatlo, nasampahan si Duterte. At pang-apat,
Ika pa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang recent interview, may mga gabinete na sisipakin kahit kaibigan niya ang mga ito. At pangliba, maraming sindikato ang nawasak. Ang tanong, anong Pangulo ang nakagawa nito? Wala, maliban sa isa, ang kanyang ama na nagmana rin sa kanya. Kaya nga naman mga kaibigan, ang ating Pangulo mabagsik sa tahimik pero may pusong strategist at hindi executioner. Kung dati, ang kampanya kontra droga ay barilan at kaba, ngayon, targeted intelligence operations. Unang check, walang inosente ang nadadamay. Pangalawang check, may proseso. Pangatlong check, may hustisya. At pang-apat na check, may pag-asa ang gustong magbago. Ito ang digmang hindi sa dugo na nanalo, kundi sa talino at puso. At sa huli, sino ngayon ang ulo? Sino ang buntot? Sabi ng Biblia, ang mapagkumbaba ay itataas. At hindi mo kailang sumigaw para mapansin dahil ang tunay na lider hindi lang palaban, kundi marunong pumili ng laban. Kaya next time na may magsabing mahina si Pangulong Bongbong Marcos, tanungin mo sila, mahina nga ba ang taong walang pinapatay pero nakakulong ang mga dati mong iniidolo? Tahimik nga ba ang lider kung mas malakas pala siyang kumilos kaysa magsalita? Yan po mga kababayan, yung narinig po natin dito kay Sa Iyong Araw. Ano po? Mag-subscribe din po tayo at mag-like po sa kanyang programa. Ayan, nakita po natin kung sino nga ba ang weak leader, kung sino nga ba yung mas malakas, sino nga ba ang mas matalino na leader doon sa nakaraan o ngayong kasalukuyan. Ano po? Kayo na po ang bahalang mag-comment kung ano po ang inyong nasa sa loobin mga kababayan. At muli po, salamat po sa inyo pong pakikinig dito po sa aking munting channel. Maraming pong salamat. At gaya po ng aking sinasabi mga kababayan, sa araw-araw na lumilipas sa ating mga paggawa, sa ating buhay, tayo po ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.